So good day guys. So ito naman yung pinakihintay natin, no, Venix. So ito po ay gas. Ang model po niya yan, SQ10 ACD GC. So ito po yan. Ang itsura po niyan, yan. So Venix Esquero, no? Yan. Okay guys, punta naman tayo sa requirements niya. So kailangan natin 220 volts. Yung plug po natin dapat 3-prong. So may ground siya. So kailangan may proper grounding para hindi po magloko yung electronic parts natin. So ito po yung power cord niya. Yan, kung mapapansin nyo, ay nasa pinakataas. Tapos marami nagtatanong saan ba kinakabit yung power supply, yung terminal block niya. So makikita po natin, ayan na po. May mga symbol po yan, ground, neutral and line. So kung ang supply po natin ay AC, galing Meralco, na walang dinaan ng transformer sa internal natin, walang problema kung magkakapalit itong line and neutral. Ngunit, kapag ang client o yung sa site, meron tayong transformer na pinagkuhanan ng high voltage, kapag hindi gumana, pagpalitin nyo lang po itong line and neutral. Napaka-importante po niyan. So next is sa tubig. Meron po siyang dalawang supply ng tubig. Kung mapapansin nyo, ito yung main supply. Tapos nag-T po siya, nag-T. Yan. Ito po yung isang supply niya ng tubig. Kung mapapansin nyo, yan, isa. Tapos yung pangalawa, nasa ilalim. Ito. Ingatan po natin tong sign. May arrow sign po siya. Kung mapapansin nyo, off ko lang. Yan. May arrow po yan. So ibig sabihin, papasok. Pag ito po nabaligtad, hindi po gagana to. May shut off valve po ito sa loob. Meron siyang mechanical na nakalagay sa loob na kapag baligtad ang supply, walang ilalabas sa tubig. Ito po yan. Isa. At yung isang water natin, dalawa. Yan, nasa ilalim. At yung isang nakalawit na nasa ilalim, so paano natin malalaman na para sa sabon? Hugutin natin. Yan, may ganito, may meaning sabon po yan. So kailangan natin ng dalawang supply ng tubig para saan? Yung isa sa wash o yung pang cleaning nya. Yung pangalawa sa steam naman. At ang gas supply natin, mapapansin po natin dito po nakalagay yan. Ayan, meron po siyang 1/2 male threaded. So naglagay tayo ng elbow 1/2 plus hose adapter. Low pressure gas po, inuulit ko po, low pressure gas. Punta naman po tayo sa drain. Uno po ang size po niyan. So yun lamang po yung requirements. Susunod po natin yung operation. So itong function naman natin na susunod natin ngayon is paano mag-start up yung power niya. So plug in 220 volts. Mapapansin nyo po, ilaw na po yan. Ayan, lalabas po si Venix, may nagbiblink. At kung mapapansin nyo po, meron po agad error. So pag may nakita po tayong ilaw agad na pula, ibig sabihin, wala po tayong LPG supply. So yun po yung trouble agad. So paano po tanggalin yung ilaw? On po natin yung gas valve natin. Check po natin na tama yung pressure, na low pressure ng regulator natin. Reset natin. Long press, mawawala na po yung ilaw. So yun lang po yung unang function. Next po natin yung susunod na program. Next procedure natin is yung mga functions, lalo na po sa symbols, napaka-importante po nito. So unahin po natin yung unang function na pipindutin natin. So tuturo po ni Sir Renz. Yan, yung power off and power on. So nandiyan po yung, kung mapapansin nyo, andyan yung power sign, tas merong back na sign. So importante po yan. Magagamit po natin mamaya yan. And then susunod, settings menu. So dyan po tayo pipili nung function natin kung manual ba yan o yung iba pang features nya. And then sa baba, yan pong merong up and down at saka yung positive and negative. Dyan po tayo nagse-select. Ibababa ba natin o itataas yung selection or mag-a-add tayo ng numero from time or temperature. And then next, yung pong timer natin. So wag po muna natin tingnan yung sa may probe, kasi ito pong design na to is wala po siyang kasamang probe. So timer po muna siya. Ayan, timer.
And then, temperature. So, dyan po tayo magseset ng temperature natin. Sa oven man yan or sa steam. And then next is yung fan. So, ginagamit natin yan. Meron siyang dalawang level. Low and high lang po yan. And then, yung sa kanan po natin is steam function symbol. Ayan po. Yung susunod po, ayan na po, yung bago tayo, ayan po yung huling-huling pipindutin natin para mapagana yung sinelect nating program. And then, yung cycle, diyan po lalabas yung program natin. So, ang nasa baba po niyan, yung meron po mga P1 hanggang P6, yan na po yung pagseselect ng program. So, dito po natin makikita yung cycle niya. Hanggang 6 din po ito. So, pag pinindot natin to, dito po tayo nagse-save. So, yun lang po muna. And then proceed tayo dun sa next. So next naman po natin is bubuksan natin yung menu. So tingnan natin, pinindot natin yung sa menu. So unang lumabas is yung last 10 use. Okay, pindutin ulit natin. Pupunta tayo sa recipe list. So nandiyan na po yung iba't ibang klaseng kung paano natin gagamitin ng pagluto yung unit. The next is special cycle. So ginagamit natin to sa pag cool down, especially doon. At saka doon sa proofing, dyan natin isa-select yan. And the next is yung wash. So ito na po yung paglilinis natin. So merong long, merong short. So papasok natin mamaya yan sa mga susunod na program. And then next is yung service parameters. So ito naman is yung sa technical concern. So hindi po muna tayo pupunta dyan. Punta tayo, next is dun sa operation. Okay guys, ito listen carefully kasi ito yung pinaka natin na part. So ipa-plug natin from the start tayo. Naka-off. So ang target natin is manual operation muna para hindi tayo magulo. And then power. Push button ng power. Yan, lalabas na po yung menu. So dahil oven tayo, ang tatargetin natin na push button is yung temperature. Ayan. Pindutin natin, lalabas yung 150. So diyan napapasok si up and down. Tataas nyo ba yung temperature nyo ng oven? Try natin iangat. Okay, 151. Ayan, nabago na natin. So, paano siya magsisave? Ang gagawin natin, pindutin ulit natin yung sign ng temperature na yan. Yan, lalabas na po yung sa parameters natin ulit. Yung monitor, ayan na po. And then, mapapansin nyo may timer. So, set natin timer para alam natin kung paano natin paganahin. Timer. Yan, naka-infinite, ibig sabihin tuloy-tuloy po siya. Ngayon, kung gusto natin lagyan, ang unang pindot ng increase ay segundo. Yan, segundo po yan. Hanggat hindi pa po nagiging isang guhit itong nasa taas. So set natin ng 1 minute para makita natin na nagbago nga. 1 minute, ayan, may isa na po siyang kuwit. So kapag nagkaroon na po ng numero dito sa unahan, oras na po 'yon. So malinaw po. 1 minute, paano i-save? Pindutin po ulit yung timer sign. Yon. The next is, so naka-steam po yung susunod eh. So sa pang-combi na po yon. Ito po yung sign nun. Pero hindi po muna natin gagamitin para hindi tayo malito. Punta naman tayo sa fan. So meron po siyang dalawang level. Pwede mo siyang ilipat sa low fan at high fan. So number 2, save natin ulit. Pindutin ulit natin yung symbol ng fan. Pagkatapos nyan, pwede na po nating i-start. So, paano start? Push button lang po. Yun. Pag lumabas na po yung ganito sa monitor at umilaw na po, nagsisimula na po siyang, ayan po, maririnig nyo po yung ignition. Ayan na, nag-apoy na. So, hintayin lang po natin magbago yung temperature kung totoo nga gumagana na siya. Yun, okay. Ayan, napansin nyo, umaangat na po siya. Paano natin malalaman kung tapos na po yung sinet natin? Bukod dun sa timer na nakita nating 1 minute, iilaw po itong kulay pula na nasa taas. Ibig sabihin, tapos na po ang operation ng oven. Next procedure. So, ito po, dito po siya magtatapos. Kapag natapos na po yung pula na yan, may marinig kayong alarm. Ayan po ang lalabas. Ayan, ended. Extended cooking, press start to confirm. So, pwede na po kayo mag-reset ulit ng panibagong temperature. So, ang nasunod po doon, kung napansin nyo, is yung timer, hindi po yung temperature. Dahil sinet natin yung timer. So, yun po yung kaibahan. Kapag nag-set tayo ng timer, timer po masusunod, hindi po yung temperature. Hindi na tayo. Okay, next natin, tapos na tayo sa oven.
So, diretso na natin para tuloy-tuloy na to sa combi naman tayo. So, inuulit ko na sa manual ano pa lang po tayo stage. So, ganun po ulit. Para mapagana natin yung combi, pipindutin natin ang temperature. So, lumabas siya. Bawas, dagdag kayo dyan. So, palagay natin ng set ng 90. And then, timer syempre. Yan. 1 minute, tas save. Okay, naka 90 na siya. Naka timer. And then yung steam, pindutin natin. Naka 0. Yan yung level ng spray ng tubig. So kung steam talaga, dapat na kailangan yung malakas, number 10 po tayo. Tapos save po natin. Pipindutin po ulit natin yan. So meron na po tayong steam. So punta po ulit tayo sa fan. Huwag natin kakalimutan yung fan set. So naka low or high, pipili po tayo kung ano gusto nating fan. Tapos save. Pindot ulit po doon. Dahil kumpleto na po yung nasa monitor natin, pwede na po nating start. Ayan na po. Tingnan natin kung papasok ngayon yung steam natin. Yun. Kita agad. Kung napansin nyo, pumasok na po yung steam nya. Ayan. So okay, pagka magsiset po tayo ng steam, kasama po lagi si temperature at yung ating steam symbol natin. So yun lang po. Ganun din po mag-e-end po yan. Yung minuto na yan, itong pula na to, pupunta po yan dito sa dulo, mag-a-alarm. Nakalagay na po na tapos na yung luto pag natapos na po yung kulay pula na yan o yung sinet nating timer. Okay, next procedure po. Okay, next procedure po natin. So natapos na po natin ang oven, natapos na rin po natin yung steamer. So yung operation po ng steamer at saka combination oven and steamer, sa temperature po sila magkakatalo. So papakita po natin kung paano natin iset. Punta po ulit tayo kay temperature number 1. Tataasan na natin yan para magkaroon siya ng combination temperature na tinatawag. So ito po is ginagawa, depende po doon sa needs nung produkto natin. So naka 200 degrees Celsius siya, kailangan natin save. Okay? Ngayon, number 2 natin, nandito na tayo, si timer ulit, pindutin si timer. So kayo na pong bahala, 1 hour po yan. So binaba na ni Sir Renz ng minuto. Titingnan natin ngayon kung paano natin gagamitin ang combination oven and steamer. And then save. Lagi pong ganun sa save. So number 3 tayo, nandito na tayo sa steamer. Steam function nya. Ayan na po. Ang pinaka the best settings is number 5 kapag magko-combination tayo. Maximum 5 lang po tayo. Pwede pa po nating ibabayan. So meron tayong decrease and increase. Pero dahil sa naka-demo tayo, maximum natin, number 5. So, save natin. Yan. Ngayon, nagawa na natin yung pangatlo, pang-apat naman tayo. Siyempre, sa fan may pagbabago. Pindutin natin yung fan function. Kung kanina naka-dos tayo sa steamer, ngayon, iuuno natin sa combination oven. And then, save. Ayan na po. Meron na pong laman yung 4. Pwede na po nating start. Ayan. So natapos na po yung minuto na sinet natin. Pwede nating start ulit. Dagdagan. And then start. Yan. So nagkaroon lang po siya ng pagkakaiba. Kung napansin nyo, naging 200. Tumaas ang oven temp natin. Tapos bumaba naman yung ating fan. Steam function, Steam function naging 5. Instead 10, ginawa nating 5. And then yung fan natin, pinababa natin sa 1, sa low fan. So yun lamang po, meron na tayong 3 operation. Oven, steamer, and combination. Next procedure tayo. Ang sunod po nating procedure is ginagawa na po talaga to sa starting ng cooking natin. So bago po tayo mag-cooking, lagi po nating iseset yung preheat. Preheat, bakit? Para po mag-balance po lahat ng init sa loob ng cabinet ng ating oven. Okay, start po natin. Set po muna tayo ng pang-preheat temperature. Temperature ulit. Sinet ng 150. Binaba. Preheat natin.
So nag-set tayo kunwari ng 80. So tingnan natin. And then timer, ilang minuto natin ilalagay para dun sa preheat natin. Sample lang po itong temperature ng preheat natin ha. Hindi po ito yung natural setting. Para makita lang po natin kung paano magbago. And then save. Ganon din po sa steam, lalagyan natin. So naka 10 tayo, number 10. And then save. Sa fan, okay, naka high fan siya. Save lang natin. So yan na po yung sa ating preheat. So anong gagawin para mag-record? Pipindutin ng cycle. So nasa cycle 1 na po siya. And then pindot ulit ng cycle 2. Yan na po yung pang-cooking natin. Ganon din po ulit, temperature. Ang gagawin po natin, sagad na natin ng 200. Kasi magano tayo, magko-combination tayo. 200 natin iset. Yan. And then, save. Punta ulit tayo sa timer. Ilang minuto. Lagay natin. So, 1 minute. Save ulit. And then, sa steam. So, hanggang maximum of 5 pagka po tayo na combination. And then, save. Saka po dun sa fan. Low ba o high? So, naka-low fan lang po tayo. And then, save. Ayan na po. Naka-cycle 2 na tayo. Ang susunod natin ay start. Ayan na. Yun, umilaw na po siya. Mag-start na po siya mag-ignite. Yan, nag-ignite, nag-apoy. Angat na po yan. Hintayin po natin ito. Pag napuno, tingnan natin kung lilipat siya sa ibang temperature. So eto na guys, malapit na siyang matapos sa unang preheat niya. Okay, nag-alarm. Dumiretso siya. Ayan po, kung mapapansin nyo, dumiretso po siya. Ano? Sabi mo? Hindi dapat nilagay doon. Ayun. Tingnan natin naman ngayon, pag binuksan ba yung pinto, ano pong mangyayari doon sa settings natin? Mababago ba o magtutuloy-tuloy? Tingnan natin. Ayan. Binuksan natin. Kung napansin nyo, tinigil niya yung operation. Yung timer, tinigil niya kasi binuksan natin. So, ibig sabihin po pala, pag bukas ang pinto, hindi natin na ilapat. Hindi magtutuloy-tuloy itong countdown settings natin ng operation. So, next guys, yung sa cycle po, may dadagdag po tayo. So, ito guys, yung kaninang cycle 1 natin is preheat. And then, yung susunod na cycle, ayan na po yung combination. So, may napansin po yung 3 and 4. Pag pinindot nyo pa yung isang cycle, yan na, add cooking na po tayo nyan. And then, pindot po ulit ng cycle. Kapag meron na pong laman ng 3 and 4, lalabas pa po yung dalawang number ng 5 and 6. So, ganun lang po magdagdag ng cycle. Okay guys, yun lang po. Okay guys, ito namang video na tong susunod is pag-save ng program. So, ito na po yung mga program 1 hanggang 6. Bibigyan po natin tayo ng isang example ng isang parameters magsa-save tayo sa P1. So, pagpalagay po natin, ito na po yung steamer settings natin. Yung temperature is 100, tapos yung timer is 5 minutes, and then yung steam naka 10, and then yung fan naka high tayo. So, game. Next, save natin. Punta tayo sa, pindutin natin ang menu. Long press. Lalabas yung, ayan, yung save. And then select, arrow down, save, and then push ang menu. Ayan, maglalagay po tayo ng letter pang save natin. O, pagpalagay natin, letter J. So, save natin. Ayan, nakasave na po. And then next, start. Nakasave na po yun. And then, punta tayo sa, pagpalagay natin, lagay natin sa bakery. Ayan. Kapag nasa bakery na po, pindutin po yung menu ulit. Nag-recipe na po siya, nag-recipe. Back. Ayan na po, lumabas na po yung ating menu. Okay. Manual. Menu. Yan na po yung settings natin. Punta tayo sa menu. Manual. Bakery. Save. Ayun, may nakita pong J. Arrow down nyo lang po, lalabas po yung sinave natin. And then,
Pindutin ang program 1 kung saan natin ilalagay yung program. Kukonfirm po natin. Ayan. Napunta na po tayo sa menu. Yun, napansin nyo po, may J na po lumabas, may tuldok na pula. And then next, back. Manual. Ayan, ngayon, pipindutin po natin yung P1 kung lalabas na yung settings natin. Ayan, lumabas na po yung settings natin. So, ganun din po, para gumana na po siya, press start. Para gumana na siya. Ayan na po yung P1 natin. Para magsisave ba Okay. Kung magsisave pa po tayo ng ibang program, ito po yung gagawin natin. So ito guys, itong program na to, kung may nakita tayong may mga pangalan na po dyan at meron na nakasave, ganito po gagawin natin kung magre-reset tayo ng panibagong program. Okay, delete natin. Pindutin natin yung program 2. Ayan, may lumalabas. So kailangan natin i-delete yan. Kumbaga magse-set tayo ng P2. Kailangan natin gawin, long press ang menu, punta tayo dun sa delete. Ang pag-confirm ng delete ay pipindutin ng menu. Okay, yan. Wala na po siyang nakalagay. Ngayon, maglalagay po tayo kasi kanina sa P1 tayo naglagay. Ngayon, sa P2 tayo magsisave ng program. So, sa pastry tayo. Ipagpalagay po natin, yan na po yung set natin, yung kaninang program, kung paano iset. Temperature, set, up and down, save. Ganon din po. Kung nakaset na po ito, punta naman po tayo sa pag-save. Long press menu. Lalabas yung save. Yan, piliin natin yung save and then press yung menu. Lagay tayo ng pangalan. Letter F siguro. Pindutin ang menu para lumabas yung F. Yon, may F na. Tapos save natin sa start button. Ayan. Yan, pupunta tayo ngayon sa pastry kung saan natin isi-save. So, pag nasa pastry na, pipindutin yung menu. Ayan, naka-save na po yung recipe niya. Ngayon, punta tayo sa back natin. May F. Balik ulit tayo dun kung saan natin isi-save sa pastry. And then, select yung pastry. Pindutin yung menu. Ayan na po yung F. I-arrow down natin. Tsaka natin pindutin yung P2. Program 2. Set. Yun. Ngayon, confirm natin sa menu. Confirm menu. Isang pindot. Okay. Naka-F na po siya. Ngayon, labas natin. Back. Exit. Exit. Ayan. Punta tayo sa pastry. Manual menu. Okay, manual muna tayo. Tingnan natin. Lumabas. Ngayon, dahil naka-set na po yung program 2 natin, nasa unahan tayo. Ito yung unahan, yung lagi natin nakikita. Try natin pindutin yung P2 kung nag-save nga. Okay, lumabas yung F na settings sa ating kanina. So, pag pinindot yung P2, nakasave yung program, pwede nating start. Yan na po. So, may program 1 na tayo kanina and then program 2. Yon, umandar na po siya. Okay, next naman, kung para mahanap natin yung ating program na nakasave, tingnan natin kung nag-save nga yung P1 na J at yung P2 na F. So, manual, ito yung una natin. Lagi nating nakikita yan, manual. Diyan tayo nag-start. So, pindutin natin yung P1. Si letter J, meron ng laman. Pwede nyo nang start. Tingnan na si P2. Si F, meron na rin. So, meron na tayong dalawang program. So, yun lang guys. Start nyo lang kung pwede na po kayong magluto. Okay, yung last part po ng video natin is paano ba siya mag-cool down. So, napaka-importante po nito. Next po natin, dito, yung operation na to, pinaka-importante. Okay, game. Start. Start muna. Paganahin po muna natin. Yan. So, yan. Pupunta tayo sa menu. Hanapin natin yung cool down. Cool down. Yan. And then, menu, press. May napansin po kayo, 50. So, pwede po natin baguhin yan. Sa temperature, gawin natin 30 para malamig na talaga siya. Ayan, save din natin. Then yung fan, kailangan malakas. Yan. Pag nakaset na po kayo ng 30 tapos naka-high fan, start po natin.
Yan. Ngayon, gagawin po natin, naka-cool down siya, kailangan bubuksan ng ating pinto. Yan. Dire-diretso na po yan hanggang lumamig siya. Then next natin, mamaya po, yung ating pang tinatawag na cleaning, sanitation, at yung pag-ano natin, kung paano mag-rinse. Next program. So ito guys, yung pinaka last talaga na part is yung paglilinis. Bukod sa cool down, after ng cool down, dito na po yung wash time niya. So binubuo siya na ng detergent load, and then rinsing, at saka yung wash. So dito muna sa video na to, ipapakita natin yung detergent load. So paano natin gagawin? Pindutin yung menu. Punta tayo sa menu na wash. Hanapin natin yan, wash. Punta tayo sa detergent load. Okay. So paano siya magsisave? Pindutin natin yung menu. And then start. 14 seconds lang po yan. Yan na. Nagdadagdag, naglalagay ng sabon. Ayan, meron na pong tumutulo mula doon sa itaas. So ayan, mag-a-alarm po yan. So naglagay na po siya ng sabon, and then stop. Punta ulit tayo sa menu, hanapin natin yung wash ulit. Yan, wash. Ngayon, punta tayo sa rinsing. So, pindutin natin yung rinsing menu. Ayan, start nyo lang. 3 minutes po yan, hindi nyo po mababago yan. 3 minutes po talaga yan. Ayan, nagre-rinse. And then, next procedure po natin kung paano siya pupunta ng wash. So, okay guys, sa last part, ayan na po, ilang segundo na lang po matatapos na po yung rinsing natin bago tayo pumunta sa ating wash. Ayan po, rinsing pa rin po yan. Ayan, tumunog na. So, stop lang po natin. Ngayon, bumalik po siya dun sa ano natin, monitor. So, pupunta po ulit tayo doon sa ating wash menu. Hanapin si wash. Punta tayo sa wash na short or long. So, dun tayo sa long lagi para mas matagal, no? Ayan, long. Pipindutin si menu para mapili yung long. And then start. 51 po nakasave. Matagal po yan. So wash, ayan na. So ganun lang po guys, yung pag-wash po niya. Long. Wash. Ayan na. So kasama na po yung sanitation dyan. Mainit po yan. So yun na po yung pinakahuling-huling part. Hanggang matapos na po niya yung time na yan. So yung pinakamahaba sinet natin. Ayan na. So matatanggal na po yung mga natirang mantika dyan. So yun lang po guys. Sana may natutunan tayo. Credit kay Sir Renz sa pag-assist. Good vibes, MSSI.